Sabay natin alamin ang totoo, ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos ang masaya, pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show, we teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mukhang masarap yung pinag-uusapan nyo ah. Ikaw po, Kuya Eric, ano po yung lunch nyo kanina? Sinigang na baboy. Kayo, ano bang ulam nyo kanina? Sinigang din ba? Kami po adobo. Yung natira po naming ulam kagabi, ibinaon ko po sa school kanina. Sinigang din po yung ulam namin kagabi, Kuya Eric. Bakit kaya pare-pares tayo ng ulam? Kung hindi naman sinigang, yung ulam na may sabaw. Dahil maaari kasing mas napapanahon ngayon ang mainit na sabaw. Kasi lumalamig na naman ang panahon eh. Oo nga po, mas masarap po kasing kumain kapag may mainit na sabaw kapag umuulan. Eh, Kuya Eric, tanong ko lang po, may mga dapat po ba tayong kainin kapag tag-ulan? Aba, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, kundi sa lahat ng panahon ay mayroong pagkaing ipinagkakaloob ang Diyos. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Awit 145 at 16. Iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Eksakto po talaga ang Biblia. At yan ang ating verse of the day. At ngayong tag-ulan ay may pagkaing mayaman sa vitamin C na pinasisibol ng Diyos na dapat nating kainin. Kuya Eric, ano pa po ba ang dapat namin kainin ngayon rainy season? Opo, para yun po ang lagi namin ipapahanda kay La Mama. Yan ang ating pag-aaralan maya-maya lang sa pagbabalik ng KNC Show! Good afternoon, I'm Sid Kapung reporting news from around the world. Kids love the rainy season. They jump in water, make paper boats, run on wet, muddy grounds, getting wet, messy and dirty. Along with all the fun, parents should understand that there are many health-related issues that come with this season. It is important that children are protected from infections and waterborne diseases.
To keep children healthy and happy during the rainy season, children should be given balanced diet with a lot of vegetables and fruits to boost their immunity. Parents should avoid buying food from the food vendors as this could predispose children to diarrhea because of food contaminated by dirty and unhealthy water. Personal hygiene is essential. Washing hands and cutting fingernails short are few practices that children should remember. Until next time, I'm Sid Capone reporting news from around the world. Magandang hapon mga bata! May bago akong lapis at color pencils. Kailangan maingatan ng mga ito para mas matagal gamitin. Ibig sabihin, kailangan natin makagawa ng mapaglalagyan ng mga ito. Kaya gagawa tayo ng recycled pencil case. At ang naisip ko na pwede nating i-recycle ay ang empty bottle ng shampoo. Madali lang ito kids at siguradong kayang-kaya nyo itong gawin. Kung paano? Samahan nyo akong gawin ito kaya humanap na kayo ng empty bottle of shampoo at iba pang pwede nating idagdag para mapaganda ang project natin. Ito pa ang mga kailangan nating materials. Empty bottle of shampoo, cutter, moving ice, foam sheet, glue gun, buttons, at scissors. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, guhitan natin ng empty bottle of shampoo para sa guide natin sa paghati dito. At hatiin natin ito gamit ang cutter. Mga bata, mag-ingat sa paggamit ng cutter ha. Pwede tayong magpatulong sa mas nakatatanda sa atin. Dikitan natin ng mata ang takip ng pencil case. Ito ay para sa mukha. Lagyan natin ito ng glitters para sa buhok. Lagyan naman ito ng kilay at iba pang detalye ng mukha. Dikitan naman natin ng black foam sheet. Ito ay para sa bibig ng ating pencil case. Dikitan naman natin ng botones ang katawan ng pencil case. Lagyan pa natin ito ng iba pang design. O yan mga bata, ito na ang recycled pencil case natin. Ang cute, di ba? Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatipid pa tayo dahil di na natin kailangang bumili pa ng bagong pencil case. Ngayong pasukan, mas kailangan natin maging resourceful at creative sa paraang di na tayo gagastos. Dahil may mga nasa paligid natin na pwede pa natin gamitin ulit. Gaya na lang ng project natin ngayon. Hindi lang ito ang project na pwede nating magawa mula sa pag-recycle. Marami pa tayong matutuklasan na project, kaya abangan nyo ulit ako sa susunod kung loloobin ng Diyos. At sanayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft! Magandang hapon mga bata! Tag-ulan na naman. Ibig sabihin, mauuso na naman ang ubo at sipon. Bakit kaya at paano natin ito may iwasan? Tara, balikan natin si Doc Sherry. Magandang hapon po, Doc Sherry. Magandang hapon din, Benji. Bakit po ba nagkakaroon ng ubo at sipon lalo na po pag tag-ulan? Mas mabilis kumalat ang ubo-sipon lalo na tuwing tag-ulan dahil maliban sa malamig na hangin, syempre ho yung personal hygiene na tinatawag natin, yung hindi paghugas ng kamay, lalo na ho pagkatapos kumain or pagkatapos suminga or umubo. Ano-ano po ba ang mga pagkain na dapat namin kainin?
Kailangan natin kumain ng masusustansyang pagkain, lalo na ho ang prutas at ang vegetable. Lalo na ho ang prutas na matataas ho sa vitamin C, mga citrus fruits tulad po ng ating mga orange para ho makatulong sa ating resistensya laban sa mga sakit ngayong mga tag-ulan. Siyempre, kailangan din natin kumain ng pagkain na matataas din sa mga carbohydrates, sa protein. Kailangan ho balanse. Iwasan natin dapat yung mga matatamis o maaalat na pagkain tulad ng mga chichirya, yung mga matatamis tulad ng mga cake, soft drinks. Medyo iwasan din natin yun. Ano po ba yung kahalagahan ng pagkain na masusustansyang pagkain? Mahalagang kumain ng mga masusustansyang pagkain, lalo na ho yung may tamang dami ng ating mga protina, mga carbohydrates, mga vitamina at mineral. Kasi maliban ho sa pagpapalakas ng resistensya ng katawan natin, syempre, nakakaiwas din to sa pagiging sobrang taba at sobrang payat. Maraming salamat po. Walang anuman, Benji. Yun pala ang mga dapat nating kainin, ang mga prutas at gulay, lalo na ang mayaman sa vitamin C. Kailangan natin ito para lumakas ang ating resistensya at may panlaban tayo sa mga sakit. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa epekto ng tag-ulan sa ating mga bata. Samahan niyo ulit ako dito sa Bensi Bibo! Marami pala tayong pwedeng makain tuwing rainy season. At mas makakabuti ito sa ating kalusugan kung ang mga ito ang kakainin natin. Makakaiwas tayo sa sakit at lalakas pa ang ating katawan. Bagay na bagay sa panahon ng tag-ulan. O yun ang ating kakainin Opo, Eric! Sige, ngayon naman, punta na tayo sa ating Bible story. Kahapon, natunghayan natin na ginawang hari si Joas ng saserdoteng si Joiada. At nahayag nga po ang bagay na yun kay Atalia. Oo, at namatay nga si Atalia sa bahay ng hari. At pagkalipas ng mga bagay na iyon, heto naman ang sumunod na nangyari. Basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Hari, 12:1 hanggang 10. Nang ikapitong taon ni Jehu ay nagpasimulang maghari si Joas. At siya'y nagharing 40 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Sibia, na taga Beerseba. At gumawa si Joas ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan na ipinagturo sa kanya ni Joiada na saserdote. Gayunmay ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. At sinabi ni Joas sa mga saserdote, ang buong salapi ng mga bagay na itinalaga na napasok sa bahay ng Panginoon, nakaraniwang salapi, na salapi na inihalaga sa mga pagkatao na hiniling sa bawat isa, at ang buong salapi na nag-udyok sa puso ng sinumang lalaki na dalhin sa bahay ng Panginoon. Kunin ng mga saserdote ng bawat isa sa kanyang kakilala at kanilang huhusayin ang mga sira ng bahay saan man makakasumpong ng anumang sira. Ngunit nangyari nang 23 taon ng haring si Joas na hindi hinusay ng mga saserdote ang mga sira ng bahay. Nang magkagayoy, tinawag ng haring Joas si Joiada na saserdote at ang ibang mga saserdote at sinabi sa kanila, bakit hindi ninyo hinuhusay ang mga sira ng bahay? Ngayon huwag na kayong magsikuha pa ng salapi sa inyong mga kakilala, kundi inyong ibigay para sa mga sira ng bahay. At pinayagan ng mga saserdote na huwag na silang magsikuha pa ng salapi sa bayan o husayin man ang mga sira ng bahay. Ngunit si Joiada na saserdote ay kumuha ng isang kaban at binutasan ang takip niyaon at inilagay sa tabi ng dambana sa dakong kanan ng pumapasok sa bahay ng Panginoon. At isinilid doon ng mga saserdote
na taga-Tanod Pinto ang buong salapi na dinala sa bahay ng Panginoon. At nagkagayon nang makita nila na maraming salapi sa kaban na ang kalihim ng hari at ang dakilang saserdote ay sumampa at kanilang isinilid sa mga supot at binilang ang salapi na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. Gumawa po pala ng matuwid si Haring Owa sa harap ng mga mata ng Panginoon sa lahat ng mga kaarawan na ipinagturo sa kanya ni Huyada na saserdote. At siya rin po ang nag-utos sa mga saserdote para ayusin ang mga sira ng bahay ng Panginoon. Kuya Eric, noong nakita po ng hari at ng dakilang saserdote na maraming salapi po sa kaban, ano pong ginawa nila? Yan naman ang aalamin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong absent. Kids, dapat nating tandaan ang mga dapat nating kainin tuwing tagulan. At yan ay ang masustansyang pagkain. Kumain ng gulay at mga prutas na napapanahon. Tandaan na ang pagkain ng mga ito ay makabubuti sa atin dahil ito ay ginawa ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Genesis 2:9. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nasa loob lang ba kayo ng bahay tuwing tag-ulan? Siguro marami sa atin ay walang magawa, no? Bukas, kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin ng mga pwede nating magawang activities tuwing tag-ulan. Abangan niyo yan, ha? Bakasyon ay tapos na, balik na sa eskwela. Sabik na ang lahat, magsulat, magbasa, maglaro, tumula, kumanta. Mga gamit ay nakahanda, notebook, papel, lapis at crayola. Kahit luma ang bag, pero kung pwede pa, ang mahalaga ay masaya ka. Buhay ng batang mag-aaral, umiikot sa bayan, paaralan. Ngunit huwag kalimutan itong aral ng may kapal. Sa paglipas ng araw, may mga bagong kaibigan, bagong kaalaman at karanasan sa pagbalik sa eskwelahan. Buhay ng batang mag-aaral, umiikot sa bayan, paaralan. Ngunit huwag kalilimutan itong aral ng may kapal. Anong natutunan mo sa bakasyong nandaan? Dagdagan ang sipag at tiyaga upang magulang mo ay matuwa. Buhay ng batang mag-aaral, umiikot sa bayan, paaralan. Ngunit huwag kalilimutan itong aral ng may kapal. Buhay ng batang mag-aaral, umiikot sa bayan, paaralan. Ngunit huwag kalilimutan itong aral ng may kapal. Itong aral ng may kapal. Hanggang dito mga bata, bukas God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show. Buti siya suave.